Maagang nagsimula ang gabi ng ika-25 anibersaryo ng kasal ni na Aling Nena at Mang Tonyo, mga respetadong negosyante sa agrikultura mula sa Pampanga. Si Sofia, ang kanilang nag-iisang anak at isang batikang conflict mediation consultant, ay abala sa pag-aayos ng huling detalye sa grand ballroom ng kanilang hasyenda. Ang Hacienda de la Rosa, ang pinakamalaking taniman ng tubo sa rehiyon, ay pinili upang ipagdiwang hindi lamang ang matibay na pagmamahalan ng kanyang mga magulang, kundi pati na rin ang patuloy na tagumpay ng kanilang pamilya. Anak, huwag mong masyadong pagurin ang sarili mo. Malambing na wika ni Aling Nena, habang hinahaplos ang likod ni Sofia. Sapat na sana ang simpleng hapunan sa bahay. Bakit kailangan pang bongga? Ngumiti si Sofia. Inay, 20 years yan. Dapat bigatin. Ako na ang bahala sa lahat. Basta kayo. Mag-enjoy lang. Ang kanyang tinig ay puno ng kasiguraduhan. Ngunit sa loob niya ay may bahagyang kaba. Si Adrian, ang kanyang asawa, ay nakaupo sa isang sulok, abala sa kanyang phone, naglalaro ng Mobile Legends. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Sofia bago lumapit sa kanya. Adrian, hindi mo naman siguro nakakalimutan na silver wedding anniversary ng mga magulang ko ngayon, di ba? Kailangan nating nandoon ng maaga para salubungin ang mga bisita. Paalala ni Sofia. Hindi man lang tuminag si Adrian. Darating ako. Huwag kang masyadong madrama. Nakakarindi. Hindi ito basta-basta na araw, Adrian. Mahalaga to. At nga pala, may handa ka bang regalo? Hindi ka naman siguro pupunta na walang dalang kahit ano? Tanong ni Sofia. Umaasa sa positibong sagot. Sa wakas, ibinaba ni Adrian ang kanyang phone at tumingin kay Sofia, may bahid ng inis sa kanyang mukha. Regalo? Bakit ako? Pamilya mo yan. Ang pagpunta ko pa lang. Regalo na yon, di ba? May kumirot sa dibdib ni Sofia. Ngunit upang hindi na humaba ang usapan, nagpasya siyang bumili na lang ng isang mamahaling set ng perlas para sa kanyang ina at isang branded na barong Tagalog para sa kanyang ama. Habang nagbabayad sa mall, pinuri siya ng sales lady bilang isang ulirang anak, ngunit nahirapan si Sofia ngumiti. Ulirang anak? Ako lang naman ang gumagawa ng lahat. Bulong niya sa sarili. Pagdating ng 7 ng gabi, puno na ng ingay at tawanan ang ballroom. Mga tiyuhin, tiyahin, pinsan, at mga kaibigan ng pamilya ang nagkalat. Si Sofia ay abala sa pagsalubong sa mga bisita at pag-aasikaso sa lahat. Ngunit si Adrian, ang kanyang asawa, ay wala pa rin. Nang halos matapos na ang programa at magsisimula na ang hapunan, saka pa lang siya dumating. May mabagal na lakad at walang dalang kahit anong regalo, ni bulaklak man lang. Adrian! Bakit ngayon ka lang? Hinahanap ka ng lahat? Tanong ng pinsan ni Sofia. Nagkamot ng ulo si Adrian. Marami kasing ginagawa sa trabaho. Happy anniversary, inay. Itay. At yun lang. Niyakap, ni sobre, ni regalo. Umupo lang siya at nagsimulang maglamon. Sinubukan pang ipagtanggol siya ng ilang kamag-anak. Baka may surprise si Adrian. Ngunit nanatili siyang tahimik, kumakain lang. Naisip ni Sofia na sana lamunin na lang siya ng lupa. Sa kabuuan ng hapunan, hindi bumuti ang ugali ni Adrian. Nang alukin siya ng alak ng kanyang mga tiyuhin, prangka niya itong tinanggihan. Hindi. Salamat. Magmamaneho pa ako. Sabay balik sa pagkain, habang si Sofia ay abala sa pag-aasikaso sa kanyang mga magulang at sa mga bisita. Si Adrian ay mukhang iritado, na parang napilitan lang siyang dumalo. Dumating ang oras ng bayaran. Nang makita ang bill na 50,000, biglang tumayo si Adrian. Umaasa si Sofia na sa wakas ay kikilos siya, ngunit nagkamali siya. Honey, magba-CR lang ako. Bigla akong kinailangan, bulong nito, at dali-daling naglaho. Nakatayo si Sofia sa counter. Nararamdaman ang matatalim na tingin ng kanyang mga kamag-anak. Wala siyang nagawa kundi ilabas ang kanyang credit card. Ang kanyang tiyahin, na nasa tabi niya, ay bumulong.
Anak, anong krus ang pinasan mo sa lalaking yan? Dumating na walang dala. Tapos pagdating ng bayaran, nagtatago sa banyo? Anong klaseng tao yan? Pilit ngumiti si Sofia at nagsinungaling. Hindi, tita. Gusto ko talagang ako ang magbayad. Mahigpit niyang hinawakan ang card. Hanggang pumuti ang kanyang mga buko-buko. Nang lumabas si Adrian mula sa banyo at makitang bayad na ang lahat, may ginhawa sa kanyang mukha. Ay, bayad na! Buti naman. Nakalimutan ko kasi ang wallet ko sa bahay. Ang galing talaga ng asawa ko. Pauwi sa sasakyan, hindi na nakapagpigil si Sofia at sumabog. Hindi ka ba sobra na? Nakalimutan mo ang wallet mo? Ika, 25 anibersaryo ng kasal ng mga magulang ko, Adrian. Bilang manugang, may responsibilidad ka. Nagalit si Adrian at sumigaw. Ano pa? Hindi ba't nandoon na ako buong gabi? Nagtiis sa boring na usapan ng pamilya mo. Alam mo bang pahirap yun? At ang regalo, ikaw naman ang bumili sa pangalan ko, di ba? Huwag mo akong guluhin. Ang daldal mo. Natahimik si Sofia, may mapait na tawa sa kanyang labi. Sa sandaling iyon, nagring ang phone ni Adrian. Ang nanay niya, si Aling Vicky, ang iritadong boses ni Adrian ay naging matamis. Ma, bakit po? Magbabakasyon kayo ng mga kaibigan mo? Sige ma, dapat yan. I-100,000 ba ang budget? Huwag kang mag-alala ma, i-transfer ko na kaagad sa GCash mo. Kung hindi kita aalagaan. Sino pa? Nang marinig iyon, nagliyab ang mga mata ni Sofia. Ang lalaking nagtago sa banyo para hindi magbayad kahit isang bahagi ng 50,000 na pagkain ng kanyang biyenan. Ngayon ay nag-aalok ng 100,000 sa kanyang ina para sa bakasyon, nang walang pag-aalinlangan. Anong sinasabi mo? Para sa anibersaryo ng mga magulang ko, wala kang wallet pero para sa bakasyon ng nanay mo, biglang may pera? Sumagot si Adrian, na walang bahid ng pagsisisi. Kasi si mama, buong buhay niya, nagpakasakit. Ikaw ang bahala sa mga magulang mo. At ako ang bahala sa nanay ko, anak niya ako. Normal lang yan. Bakit ka ba ganyan? Ang materialistic mo. Nakakainis ka. Hindi nagtagal, tumawag si Aling Vicky. Sofia, sinabihan ko si Adrian na ipadala ang pera para sa bakasyon pero wala pa rin. Ipadala mo na ngayon sa GCash ko. Kailangan ko nang bayaran ang reservation. Sa autoritaryo at bastos na boses ni Aling Vicky, mapait na ngumiti si Sofia. Pakiramdam niya, dumating na ang tamang oras. Inay, sa lahat ng aking respeto, sa tingin ko, nagkamali kayo ng tawag. Nagkamali? Hindi mo ba nakikilala ang boses ng biyenan mo? Ako to, si Vicky. Hindi, inay. Nakikilala ko kayo. Ang sinasabi ko ay nagkamali kayo ng numero na tinawagan ninyo. Kung kailangan ninyo ng pera, tawagan ninyo ng direkta ang anak ninyo. Ang mahal na mahal ninyong Adrian. Hindi na ako ang sasagot sa gastos ng mga bakasyon ninyo sa ibang bansa. Ibinaba ni Sofia ang telepono. Sa kabilang linya, parang narinig niya ang sigaw ni Aling Vicky. Ngunit isang ginhawa na matagal na niyang hindi naramdaman ang nagpangiti sa kanya. Pakiramdam niya, nagsisimula pa lang ang tunay na paghihiganti. Ang malalim na katahimikan sa sasakyan, pauwi mula sa handaan, ay nagpatuloy hanggang sa makarating sila sa bahay. Nagpatihulog si Sofia sa sofa. Nakatingin sa dingding. Habang si Adrian, na may kayabangan, ay binuksan ang tablet at nagsimulang manood ng balita na parang galing sa isang misyon. Hay! Nakakapagod na araw. Weekend na, hindi pa makapagpahinga. Hindi ko alam kung bakit natin ginagawa ang mga bagay na to. Ang komentong iyon, na sinabi habang humihikab, ang nagpaapoy sa galit ni Sofia. Sa nanginginig ngunit pinipigilang boses. Matalim siyang tumingin kay Adrian. Adrian, hindi ko talaga maintindihan ang ugali mo ngayon. Ika, 25 anibersaryo ng kasal ng mga magulang ko. Hindi ito ordinaryong araw. At ikaw, hindi lang na hindi ka nagdala ng regalo. Nagtago ka pa sa banyo. Nang oras na ng bayaran.
Sinadya mo, 'di ba? Si Adrian, nang hindi tinitingnan ng tablet, ay sumagot na parang wala lang. Sinadya? Anong sinasabi mo? Pwede namang magkaroon ng emergency, 'di ba? Bakit mo ba pinapalaki ang lahat? Ang daldal mo. Kung ganoon ka emergency, sana nagpunta ka na lang ng mas maaga. O kaya paglabas mo, sinabi mong ikaw ang magbabayad. Iniwan mo akong mag-isang nagbabayad sa harap ng buong pamilya ko. Tapos, tatawa-tawa ka pa na nakalimutan mo ang wallet mo. Nang makitang tumaas ang boses ni Sofia, ibinaba ni Adrian ang tablet, nang may inis, at tiningnan siya. Tingnan mo Sofia, maging tapat tayo, party yan ng pamilya mo, di ba? Anibersaryo ng mga magulang mo. Kasama ang mga tiyuhin at pinsan mo. Bakit ako ang magbabayad? Ang pinaka-logical. Bawat isa sa atin ang bahala sa event ng sarili niyang pamilya, di ba? Hindi naman kita pinagbabayad sa mga birthday ng magulang ko. Anong sinasabi mo? Bawat pamilya? Kung ganoon, bakit tayo nagpakasal? Kung mamumuhay lang tayo na parang estranghero, bakit pa tayo pumirma ng papel? At nag-celebrate ng kasal? Ang nanay ko ba, estranghero sa'yo? Napuno ng luha ang mga mata ni Sofia, ngunit hindi man lang tuminag si Adrian. Sa halip, mas lalo pa siyang nainis. Mukhang hindi mo naiintindihan. Hindi ko sinasabing estranghero ang nanay mo. Sinasabi ko lang na mas magandang ang pera. Bawat pamilya ang bahala para maiwasan ang problema. Ang pagpunta ko, ang pagpakita ng mukha ko, at ang pagkuha ng litrato. Sapat na yon. Huwag mo na akong guluhin. Kailangan ko pang gumising ng maaga bukas para magtrabaho. Tumayo si Adrian at pumasok sa kwarto. Iniiwan si Sofia na mag-isa sa malamig at madilim na sala. Magdamag siyang gising. Ito ba ang lalaking kilala niya? O ngayon lang niya pinakita ang tunay niyang kulay? Kinabukasan, ang phone ni Adrian, na nasa ibabaw ng mesa sa sala, ay sunod-sunod na nagring. Hindi sinasadyang tumingin si Sofia sa screen at nakita ang isang alert message mula sa bangko niya. Adrian G. Ipinagbibigay alam namin na ang inyong credit card ay may overdraft na ay 100,000. Kung hindi ito maayos ngayong araw, ang inyong credit rating ay maaaring maapektuhan. Adrian! May utang? Nagulat si Sofia. Pinuntahan niya ang asawa at ipinakita ang phone. Adrian! Tingnan mo to. May overdraft ka na. 100,000 sa card mo. Kinuskus ni Adrian ang kanyang mga mata, binasa ang mensahe, at namutla ang mukha niya. Nagsimula siyang maghanap sa bank app nang mabilis at bumuntong hininga. Oo nga pala. May VIP client event sa opisina at kailangan kong i-advance ang bayad gamit ang card ko. Nakabakasyon kasi ang liquidation head at hindi pa naipasok ang reimbursement ko. Arg, anong gagawin ko ngayon? Kung hindi ko babayaran yan ngayon, bababa ang credit score ko, kagatlabi si Adrian. Kinakabahan. At nagsimulang sumulyap kay Sofia. Ang lalaking malamig ang pakikitungo sa kanya kahapon. Ngayon ay umuugoy ang buntot na parang aso. Sofia honey, pasensya na kung hihingin ko to. Pero wala ka bang pera sa account mo? Pwede mo bang sagutin muna to? Pagkatapos akong bayaran ng opisina, ibabalik ko sa'yo na may interest. Please. Sofia. Nagmamakaawa ako. Nag-aalangan si Sofia. Ang alaala ng nangyari kahapon ay sumisigaw na tumanggi siya, ngunit nang marinig niya ang tungkol sa credit rating, lumambot siya. Sa huli, inilipat niya ang E100,000 sa account ni Adrian sa pamamagitan ng GCash. Ayan. Tapos na. Pagkatapos ka bayaran, ibalik mo sa akin. Naiintindihan mo? Oo naman. Walang katulad ang asawa ko. At may kayabangan ng ngiti. Na parang hindi sila nag-away. Pumasok si Adrian sa banyo. Hindi na iwasan ni Sofia na mapangiti ng mapait. Para sa 50,000 na pagkain ng inay ko. Usapin ng pamilya mo. Pero para sa 100,000 niyang utang. Bigla siyang lumapit sa akin na parang wala lang. Naisip niya, nararamdaman ang malalim na pagkabalisa. Bandang tanghali, tumawag ang kanyang ina, si Aling Nena.
Ang kanyang boses ay mahina. Sofia, anak, nakauwi ba kayo ng maayos kahapon? Buong gabi akong nag-aalala. Hindi ako makatulog. Nag-aalala? Bakit po? Maayos naman ang party. Hindi ko alam. Ang seryoso kasi ng mukha ni Adrian. Nag-alala ako baka naiinis ang manugang ko. O kaya ikaw. Baka nahirapan ka dahil sa amin. Ang maingat na tanong ng kanyang ina ay naghati sa kanyang puso. Bakit kailangan na ang kanyang ina pa ang mag-alala, gayong si Adrian ang gumawa ng masama? Hindi, inay. Hindi ganoon. Medyo pagod lang siya sa trabaho. Huwag na kayong mag-alala. Pero, ang ibang manugang, binibigyan ng sobre o regalo ang biyenan. Ang sa atin, dumating na walang dala. Baka kapos sila sa pera. Patawad anak, patawad kung pinilit ko ang malaking party na yan at nagdulot ako ng maraming problema. Ibinaba ni Sofia ang telepono at matagal na umiyak. Ang kanyang ina na laging nag-aalala para sa kanyang mga anak at ang kanyang asawa. Isang makasarili at walang empatiyang tao. Hindi niya ito mapapatawad. Ilang araw pagkatapos, Miyerkules ng gabi, umuwi si Adrian na may magandang kalooban. Si Sofia, na nakaupo sa hapagkainan, ay tinawag siya. Adrian, Miyerkules na. Nabayaran ka na ba ng opisina? Kailangan mo nang ibalik ang only 100,000 ko. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Adrian at nagkamot siya ng ulo. Ah, yan? Oo. Nabayaran na ako. Ang kaga! Pero ngayong buwan, nang tingnan ko ang statement ng card ko, nalaman kong mas marami pala akong nagastos kaysa sa inaakala ko. Binayaran ko muna yon. At wala nang natira. Pasensya na. Maibabalik ko sa iyo sa susunod na buwan, sa sweldo ko. Hindi makapaniwala si Sofia sa narinig niya. Pinahiram niya ng 100,000. At siya, nang walang kahihiyan, ay sinabi na inuna niyang bayaran ang sarili niyang utang. Anong sinasabi mo? Sa susunod na buwan? May hiya ka pa ba? Kung pinahiram ko sa iyo ang pera para bayaran ng card, ang una mong dapat ginawa pagkasahod mo ay ibalik sa akin. Ay tama na, mag-asawa tayo. Ano ba ang problema sa utang? Hindi ko naman sinasabing hindi ko ibabalik, di ba? Ibibigay ko sa susunod na buwan. Bakit ka ba ganyan? Mukhang pera ka. At bukod pa sa pagtataas ng boses, pumasok siya sa kwarto. Naiwan si Sofia na walang masabi. Sa mismong sandaling iyon, na parang sinadya ng tadhana, nagring ang telepono. Ang biyenan niya, si Aling Vicky. Hindi mo ba nakita ang mensahe na sinend ko sa GCash mo? Ang EU 100,000 para sa ika-70 birthday trip ko? Bakit hindi mo pa rin naipasok? Kailangan ko ng bayaran bukas. Sa autoritaryo at bastos na boses ni Aling Vicky, mapait na ngumiti si Sofia. Pakiramdam niya, dumating na ang tamang oras. Inay, sa tingin ko, sinabi ko na sa inyo noong isang araw. Nagkamali kayo ng tawag. Nagkamali? Hindi mo ba nakikilala ang boses ng biyenan mo? Ako to, si Vicky. Hindi, inay. Nakikilala ko kayo. Ang sinasabi ko ay nagkamali kayo ng numero na tinawagan ninyo. Kung kailangan ninyo ng pera, tawagan ninyo ng direkta ang anak ninyo, ang mahal na mahal ninyong Adrian. Hindi na ako ang sasagot sa gastos ng mga bakasyon ninyo. Sa ibang bansa, ibinaba ni Sofia ang telepono nang walang pag-aalinlangan. Hindi pinansin ang mga sigaw at insulto ni Aling Vicky. Lumabas si Adrian mula sa kwarto na may gulat sa mukha. Sino yon? Ang nanay ko. Bakit mo siya binabaan ng tawag? Oo. Nanay mo. Hinihingi niya ang 100,000 para sa bakasyon niya sa ika-70 birthday. At sinabi ko sa kanya na sayo niya hingin. Ayon sa prinsipyo mo, bawat isa ang bahala sa mga magulang niya, di ba? Sa malamig na tingin ni Sofia, natigilan si Adrian. Pagdating ng weekend, patungo sina Sofia at Adrian sa bahay ng kanilang mga magulang. Ang ika-70 kaarawan ng Inay Vicky ay sa susunod na buwan
at nag-organisa sila ng isang family meeting para simulan ang pagpaplano. Mula sa kotse, hindi mapakali si Adrian. Pasulyap-sulyap kay Sofia. Honey, please. Magpakabait ka ngayon sa nanay ko. Masama ang loob niya. Dahil sa pera sa bakasyon, sobrang na-offend siya nang binabaan mo siya ng telepono. Si Sofia, nakatingin sa labas, ay sumagot ng malamig. Ang perang iyon ay usapin mo ayon sa prinsipyo mo. Bawat isa ang bahala sa kanyang mga magulang. Di ba? Huwag mo akong isama sa usapan na yan. Oo, pero ikaw ang manugang niya. Ngayon, humingi ka ng tawad sa kanya, ng maayos, at ako na ang bahala kung paano ko kukunin ang pera para sa bakasyon. Ikaw na lang ang bahala sa paggawa ng magandang ambiyanse. Naiintindihan mo? Patuloy na iniiwasan ni Adrian ang kanyang responsibilidad at hinihingi kay Sofia na magsakripisyo. Nang makarating sila sa bahay ng Inay Vicky, naghihintay si Aling Vicky sa pintuan. Ngunit ang tingin niya kay Sofia ay mas malamig pa sa yelo. Nandito na kayo. Tingnan ninyo ang anak ko. Namayat, hindi ko alam kung kumakain ba siya ng maayos sa bahay. Hindi pinansin ni Aling Vicky ang pagbati ni Sofia. Gayunpaman, sa bahagyang bukas na pintuan, naririnig ni Sofia ang usapan. Adrian, anong nangyari sa pera sa bakasyon? Sa susunod na linggo na tayo aalis. Bakit hindi mo pa rin binabayaran? Papahiya mo ako sa harap ng mga kaibigan ko. Ma, ngayong linggo, ipapasok ko yan sa account mo. Kahit anong mangyari. May problema kasi sa trabaho. At naantala ang bayad. Nagkibit-balikat si Aling Vicky at sumagot ng matalim. Hindi ang trabaho ang problema. Ang asawa mo ang may kontrol sa'yo at hindi ka pinapagalaw ng pera. Ang mga babae ngayon, mga panggulo. Hawak nila ang pera ng asawa nila sa bulsa at ibinibigay lahat sa pamilya nila. Ganoon na talaga. Hindi makapaniwala si Sofia sa narinig niya, ngunit hindi nagtapos doon ang mga walang kwentang sinasabi ni Aling Vicky. Noong isang araw, sa anniversary ng Inay Nena, sinabi sa akin na gumastos si Sofia ng malaking halaga, kung mamahaling perlas, herbal products, at ang bill ng restaurant na libu-libong piso. May pera para doon, pero wala para tulungan ang biyenan niya sa bakasyon? Hindi ba yan ang perang pinaghirapan mo, ma? Iyon ang binayaran ni Sofia. Gamit ang sarili niyang pera, hindi sa akin. Sinubukan siyang ipagtanggol ni Adrian. Mapangutyang ngumiti si Aling Vicky. Sarili niyang pera? Anong klaseng importante trabaho mayroon yan para kumita ng ganoon kalaki? Hindi ba't nakikinig lang siya sa away ng mga kapitbahay sa isang property management office? Magkano ba ang kinikita sa ganoong karaniwang trabaho? Adrian, pakinggan mo ako ng mabuti. Kung bibigyan mo ng laya ang babaeng yan, dahil lang kumikita siya ng maliit na halaga, masisira ang pamilya mo. Hindi na kinaya ni Sofia. Minamaliit ang kanyang propesyon. Inaalipusta ang kanyang pamilya. Ang mga taong iyon ay lumampas na sa lahat ng limitasyon. Binuksan niya ng malakas ang pintuan ng kwarto at pumasok. Inay, anong sinabi ninyo? Na ang trabaho ko ay karaniwan, na nakikinig lang ako sa away ng mga kapitbahay? Nagulat si Aling Vicky. Ngunit kaagad niyang nabawi ang kanyang poise at nagtaas ng baba na may kayabangan. Ano? Nakinig ka sa usapan ng matatanda? Kitang-kita ang kakulangan mo sa paggalang. Hindi ako nakikinig. Ang boses ninyo kasi, ang lakas, naririnig hanggang sa labas. Ang propesyon ko ay Conflict Mediation Consultant sa mga Homeowners Association, isang specialized na trabaho. Kumikita ako ng sweldo na hindi ninyo pa nakikita sa buong buhay ninyo. At buong pagmamalaki akong nagtatrabaho. Bakit kayo may karapatang magsalita ng ganyan tungkol sa trabaho ko? Sa galit ni Sofia, nag-atubili si Aling Vicky. Ngunit kaagad niyang tiningnan si Adrian at sumigaw. Adrian, tingnan mo siya. Ganyan ba ang ugali ng isang manugang sa biyenan? Aba, ang galing na propesyonal. Para magyabang, dapat kumikita ka muna ng disenteng sweldo. Sa anong karapatan kayo nagiging ganyan dahil lang sa kumikita kayo ng A40,000 o A50,000 sa isang buwan, inay? Noong nakaraang buwan, kumita ako ng A450,000.
At ngayong buwan, sa mga kontrata na nakukuha ko, aabot ako sa 600,000. Kung hindi ninyo alam, may overdraft ang card ng anak ninyo at kailangan kong ipahiram sa kanya ang 100,000. Sa ngayon, sa bahay na to, kayo at ang anak ninyo ang may pinakamababang purchasing power. Naiintindihan niyo ba? Ang pagbubunyag ni Sofia ay nagpabalat kayo kay Aling Vicky. At si Adrian, nahihiya, ay sinubukan hawakan ang braso ni Sofia. Sofia, please, tama na. Aatakihin ang nanay ko. Lumabas tayo at mag-usap sa labas. Huwag mo akong hawakan. At ikaw, pareho lang kayo. Bakit mo kinukwento sa nanay mo ang ginastos ko sa anniversary ng inay ko? Kailangan ko pa ba ng permiso mo para gastusin ang sarili kong pera? Sabi mo, bawat isa ang bahala sa kanya-kanya niyang usapin. Kung ganoon, bakit kayo nagkasundo ng nanay mo na pintasan ako sa likod ko? Marahas na hinila ni Sofia ang kanyang kamay mula kay Adrian. Si Aling Vicky, hindi makapaniwala, ay hinawakan ang kanyang likod at nagpatihulog sa sofa. Ay, ang malas ko. Nagpasok ako ng ahas sa bahay na sisira sa anak ko. Lumabas ka sa bahay ko ngayon na. Hindi na kailangan ninyong sabihin. Aalis na ako. At nga pala inay, kalimutan ninyo na ang bakasyon. Wala ang anak ninyo ng pera para bayaran ang utang niya. Kung gusto ninyong tratuhin kayo bilang biyenan, magsimula kayo sa pagiging tao. Hindi ninyo pwedeng hamakin ang trabaho ng iba at umasa na rerespetuhin kayo. Walang hiya yan. Lumabas si Sofia sa sala, kinuha ang kanyang bag, at naglakad patungo sa pinto. Sinundan siya ni Adrian, nagmamakaawa. Sofia, patawarin mo ako. Ipapaliwanag ko ang lahat. Ngunit ang tingin ni Sofia ay wala ng kahit anong damdamin. Hindi ko kailangan ng paliwanag. Kahapon, sinabi mo sa akin na bawat isa ang bahala sa kanyang family matters. Well, tutuparin ko ang prinsipyo na yan nang mahigpit, ang pera para sa bakasyon ng nanay mo. At lahat ng iba pa, ikaw na ang bahala. Kung hihingi ka pa ng isang kusing, tapos na tayo. Umalis si Sofia ng padabog. Sa likod niya, narinig niya ang sigaw ni Aling Vicky at ang buntong hininga ni Adrian. Ngunit hindi siya lumingon. Pauwi sa taxi, gumawa ng desisyon si Sofia. Hindi na niya hahayaan ang kanyang sarili na apihin ng mga makasariling taong iyon. Simula ngayon, sasaktan niya sila kung saan sila pinakaapektado. Sa pera. Bibigyan niya sila ng hirap sa pera. Pagkatapos ng maingay na diskusyon sa bahay ng kanyang biyenan, hindi bumuti ang malamig na relasyon ni na Sofia at Adrian. Magkasama sila sa ilalim ng isang bubong. Ngunit lumipas ang mga araw nang hindi sila nag-uusap. Huwebes ng gabi, pagpasok sa bahay, narinig ni Sofia ang sabik at mapanlinlang na boses ni Adrian. Tito, pasensya na talaga. Nangangako ako na ngayong linggo. Aayusin ko yan. Oo, please, wag niyo nang tawagan ng bangko. Sige, salamat. Nang pumasok si Sofia sa sala, nagulat si Adrian at itinago ang phone sa likod niya. Namutla siya at pinagpapawisan ng malamig. Anong nangyari? Sino ang kailangan mong tulungan ngayon? Sa matalim na tanong ni Sofia, nag-atubili si Adrian bago sumagot sa mahinang boses. Wala. Isang kasama sa trabaho. Na may problema. Sa totoo lang, noong nakaraang taon nang magsimula siya ng negosyo, ako ang naging co-maker niya. Mukhang hindi maganda ang takbo ng negosyo niya at kinontak ako ng bangko. Kumirot ang puso ni Sofia. Co-maker? Sino sa matino niyang pag-iisip ang gagawa ng ganoon sa ngayon? Magkano? Sapat ba ang halaga para maapektuhan ang credit mo? 400,000. Kung hindi ko yan mabayaran bago Biyernes, direkta na ako sa blacklist ng mga may utang. Sofia, pasensya na talaga. Hindi mo ba ako matutulungan ulit? Sabi mo, may nakuha kang malaking kontrata. Pagkasahod mo, aayusin natin yan. 4,500. Ang lalaking nagtago sa banyo para hindi magbayad ng 50,000. Ngayon, pagkatapos mawalan ng 55,000 dahil sa pagiging co-maker, ay humihingi ng tulong sa kanyang asawa na parang normal lang.
Hindi na iwasan ni Sofia na mapangiti ng mapait. Ang galing mo! Hindi mo pa rin na ibabalik ang I-100,000 na pinahiram ko sa'yo. Tapos ngayon, humihingi ka pa ng I-400,000. Akala mo ba ako ang ATM mo? Ganoon ba kaunti ang halaga ng pera ko sa'yo? Bakit mo kailangan pang gumawa ng eskandalo? Dahil lang sa hinihingi ko ng pabor bilang mag-asawa. Kung mapapabilang ako sa blacklist, hindi natin mare-renew ang mortgage at maaapektuhan ka rin. Problema nating dalawa. To! Nagtaas pa ng boses si Adrian. Si Sofia, iniisip na kailangan munang ayusin ang problema, ay pumayag na tulungan siya. Ngunit sa pagkakataong ito, pinapirmahan niya ito ng promissory note. Inilipat niya ang E-400,000 mula sa kanyang savings sa pamamagitan ng GCash. Nang makita niya ang balanse ng kanyang account, pakiramdam niya ay umiyak siya ng dugo. Pagdating ng weekend, balisa, pinuntahan ni Sofia ang kanyang ina. Si Aling Nena. Ngunit ang kanyang ina, nang makita ang maputlang mukha niya, ay hinawakan ang kanyang mga kamay na nag-aalala. Sofia, anak, may sakit ka ba? Ang sama ng itsura mo. May nangyari ba kay Adrian? Hindi, inay. Marami lang akong trabaho. Huwag kayong mag-alala. Hindi masabi ni Sofia sa kanyang ina na nawalan ng malaking halaga ang kanyang asawa dahil sa pagiging co-maker. Pagkaalis niya sa bahay ng kanyang ina, habang papasok sa kotse, huminga ng malalim si Sofia at sumagot. Opo, inay. Bakit po? Oh, Sofia. Hindi sinasagot ni Adrian ang phone niya. Kaya ikaw ang tinawagan ko. Sinabi niya sa akin na naayos na niya ang problema sa co-maker. Magaling! Ang boses ni Aling Vicky ay kalmado kaya kinilabutan si Sofia. Inay, paano niyo nalaman? At sinabi ninyong magaling? Kakawala ko lang ng 400,000 mula sa bulsa ko. At yun lang ang sasabihin niyo? Si Adrian kasi, napakabait na tao. Noong nakaraang taon, nag-co-maker din siya sa isang kaibigan at nawalan ng 150,000 at ako ang nagbayad. Ngayon, ikaw naman. Magaling. Sa sandaling iyon, pakiramdam ni Sofia ay binagyo siya ng martilyo sa ulo. Na noong nakaraang taon din, may problema siya sa co-maker? Sumumpa si Adrian na sa kanya. Iyon ang unang beses. Lahat ay kasinungalingan. Na noong nakaraang taon din. Sa akin, sinabi niya na unang beses yon. At kayo ang nagbayad ng lahat. Ano pa ang gagawin ko? Kung mapapabilang ang anak ko sa blacklist, magiging gulo. Pero ikaw, mabilis ka sa mga numero at mahusay ka sa trabaho. Kaya simula ngayon, ikaw na ang bahala sa mga gulo na yan. Para dyan ang pamilya, di ba? Ang pera mo, pera ng anak ko, at ang mga utang ng anak ko, utang mo rin. Nagsalita si Aling Vicky na may kayabangan ng isang nag-hire sa kanyang manugang bilang manager ng mga utang ng kanyang anak. Nanginginig sa galit si Sofia. Inay, bakit kailangan kong gugulin ang buhay ko sa pag-aayos ng mga problemang idinulot ng anak ninyo dahil sa pagiging co-maker sa iba? Ako ba ay isang makina ng pagbabayad ng utang? At ng bayaran ninyo, dapat itinama ninyo siya. Bakit sa akin ninyo ipinapasa ang responsibilidad na yan? Anong responsibilidad? Anong klaseng ugali yan? Para kausapin ang biyenan mo. Aba, mukhang mayabang ka dahil sa kumikita ka ng pera. Pero kung hindi dahil sa Adrian namin, saan ka kaya sa edad mo? Hindi mo ba pinapahalagahan ang pamilya na napunta sa'yo? Opo, inay. Nakikita ko na kung anong klase ng pamilya ang napunta sa akin. Simula ngayon, ang mga problema ng anak ninyo ay aayusin ko, ngunit sa sarili kong paraan. At huwag na kayong tumawag sa akin para bigyan ako ng utos. Ibinaba ni Sofia ang telepono nang walang pag-aalinlangan. Nang makauwi, nadatnan niya si Adrian sa sofa. Tawa ng tawa habang nanonood ng TV. Ibinato ni Sofia ang kanyang bag sa sofa at sumigaw. Nalaman ko na may problema ka na pala sa ibang co-maker. Na binayaran ka ng nanay mo ng 50,000. Bakit mo ako niloko, Adrian? Nagulat. Nabitawan niya ang remote, ngunit kaagad niyang nabawi ang kanyang poise at sumagot ng walang kahihiyan. Ah,
Sinabi sa'yo ng nanay ko? Ang galing! Teka, lumang issue na yan. Bakit mo pa binabalikan ngayon? Sinabi ko na sa'yo na huling beses na to. Huling beses? Sinabi sa akin ng nanay mo na simula ngayon, ako na ang bahala sa mga problema mo. Ano ba ako sa pamilya ninyo? Isang taong nagbabayad lang ng mga utang mo. Para sa inay ko, wala kang wallet. Pero para sa perang nawawala mo sa pagiging co-maker, hinihingi mo na ako ang magbigay. Tama na. Nagsasawa na ako sa pangungutya mo tungkol sa pera. Kung ganoon ka naiinis, huwag kang magtrabaho. Sino ang humingi sa'yo na magdala ng pera sa bahay? Kung buong araw mo akong ipapahiya, tama na. Nagalit si Adrian. Pumasok sa kwarto at padabog na isinara ang pintuan. Naiwan si Sofia na mag-isa sa sala at ngumiti ng malamig. Kaya pala mahalaga ang pride mo, ha? Sige. Binuksan ni Sofia ang computer at nagsimulang gumawa ng spreadsheet na naglalaman ng lahat ng gastos niya, kasama si Adrian at ang kanyang pamilya. Ang bayad sa overdraft ng card, ang pera sa co-maker, ang mga allowance sa inay Vicky, ang mga regalo sa Pasko. Ang kabuuang halaga ay lumampas na sa 500,000. Itinago ni Sofia ang promissory note at ang mga proof of transfer sa isang folder at gumawa ng desisyon. Simula ngayon, hindi na tungkol sa pagiging bawat isa ang bahala sa kanyang family matters. Tratuhin niya si Adrian na parang estranghero sa loob ng bahay na iyon. Mahilig kang magsalita tungkol sa prinsipyo, di ba? Ngayon, makikita mo kung ano ang tunay na prinsipyo. Maghanda ka, dahil ikaw at ang inay mo ay magbabayad sa lahat ng ginawa ninyo sa akin na may interes. Ang tingin ni Sofia ay mas determinado at mas malamig kaysa kailanman. Nagsisimula pa lang ang prolog ng kanyang paghihiganti. Mula Lunes ng umaga, malamig ang atmosfera sa bahay. Si Sofia, nakaupo sa hapagkainan, humihigop ng malamig na kape habang maingat na inirerepaso ang kanyang lingguhang agenda. Ang presentasyon sa Miyerkules para sa bid ng isang malaking homeowners association, ang pinakamahalaga niyang taya sa taon. Hindi lang ang kanyang kita sa loob ng 6 na buwan ang nakataya, kundi isa rin itong gintong pagkakataon para patatagin ang kanyang reputasyon sa industriya. Bigla, ang matinis na tunog ng telepono ng kanyang biyenan, si Aling Vicky, ang pumutol sa katahimikan. Opo, inay. Anong nangyari ng maaga? Kagaya ng inaasahan. Nang sumagot si Sofia, si Aling Vicky, na walang pagbati o paggalang, ay direkta sa punto na may autoritaryong tono. O, Sofia, sa susunod na linggo Martes, sa wakas ay aalis na ako para sa ika-70 birthday trip ko. Naayos na namin ang lahat ng mga kaibigan ko. Para alam mo, inay, ang celebratory trip para sa ika-70 kaarawan ninyo. Natutuwa po ako. Sana po mag-enjoy kayo. Sumagot si Sofia sa pinaka-neutral na paraan. Pinipigilan ang kanyang damdamin. Si Aling Vicky, na parang hinihintay ito, ay tumawa ng mahina at nagdagdag. Sa isang, sana mag-enjoy ka. Sa tingin mo, tapos na ang lahat? Mawawala ako ng 2 linggo at marami akong kailangang ihanda. Bukas, pumunta ka sa bahay ko. Kailangan mong palitan ang aking pera, kumuha ng travel insurance na maganda, at kailangan mo ring ayusin ang aking bagahe. Sa edad ko, hindi ko na alam kung anong damit ang dadalhin ko. Mahigpit na hinawakan ni Sofia ang telepono. Bakit niya inakala na ang kanyang manugang ang mag-aayos ng sarili niyang bakasyon at hindi pa niya hinihingi? Inuutusan niya pa. Ang galing! Pasensya na po, inay. Pero ngayong linggo, imposible para sa akin na magkaroon ng oras. Sa Miyerkules, mayroon akong napakahalagang bid. Mahigit 2 buwan ko na itong inihahanda at ngayon, bawat minuto ay mahalaga. Isang bid? Oh, kung hindi mo manalo, mananalo ka sa ibang araw. Hindi mo matutulungan ang biyenan mo sa kanyang ika-70 kaarawan na bakasyon? Ang trabaho ng pamilya ay libu-libong beses na mas mahalaga kaysa sa trabaho mo. Paano ka naglakas loob na sumagot sa akin? Inay,
Ang trabaho ko ay hindi isang pastime para kumita ng maliit na halaga. Kung manalo ako sa kontratang ito, makakabawi ako sa perang nawala ng anak ninyo sa co-maker at sa credit card. Ang currency exchange at ang travel insurance. Hingin ninyo kay Adrian. Nagtatrabaho siya sa opisina. Siguradong mas magaling siya sa mga bagay na yan kaysa sa akin. Sa matinding pagtanggi ni Sofia, nagsimulang sumigaw si Aling Vicky na halos hysterical. Naabala si Adrian, at ikaw hindi? Kung ikaw ay isang freelancer na nagtatrabaho mula sa bahay, tumatrabaho sa laptop, ang bentahe ng pagiging freelancer ay maaari mong ayusin ang oras mo ayon sa gusto mo. Ipipilit mo na ang biyenan mo ang bahala sa lahat, ikaw ay makasarili at masamang tao. Hindi ako makasarili. Tinutupad ko lang ang aking karera at mga responsibilidad. Ang bakasyon, ayusin ninyo. O humingi kayo ng tulong sa anak ninyo. Kailangan kong magtrabaho. Kaya, ipinapaalam ko na. Ibinaba ni Sofia ang telepono, bago pa man magsimulang magbigay ng mga insulto si Aling Vicky. Gaya ng inaasahan, pagdating ng gabi, umuwi si Adrian at kaagad na nagalit kay Sofia. Anong sinabi mo sa nanay ko? Tumawag siya sa akin. Umiiyak. Sabi niya, hindi mo siya tinatrato bilang tao. Hinahamak mo siya at hindi na niya kaya ang sakit ng loob niya. Si Sofia, nang hindi inaalis ang tingin sa screen ng laptop, ay nagtanong sa malamig na boses. Alam mo ang tungkol sa bakasyon ng nanay mo, di ba? Bakit hindi mo ako kinonsulta? Gusto ng nanay ko na magbakasyon. Bukod pa rito, dahil freelancer ka, inakala ko na makakakuha ka ng oras para tulungan siya. Hindi mo pwedeng gawin ang bid na yan nang basta-basta. Kailangan bang gawing malungkot ang nanay ko ng ganyan? Hindi mo ba alam ang respeto sa matatanda? Sa walang kwentang rason ni Adrian, napangiti si Sofia. Nang basta-basta, ang pera na ibinayad ko sa utang mo sa credit card at sa co-maker, sa tingin mo ba ay nahuhulog lang mula sa langit? Galing yan sa mga kontratang nakuha ko sa paghahanda sa buong gabi. At hinihingi mo na gawin ko ang trabaho ko ng basta-basta? Nababaliw ka na ba? Huwag mong ipagyabang na kumikita ka ng maliit na halaga. Isang 70 anyos na babae ang magbabakasyon sa unang pagkakataon sa mahabang panahon. At nahihirapan kang ayusin ang kanyang bagahe? Talaga, araw-araw, mas lalo kitang kinasusuklaman. Ang ahas mo, sumisigaw at nagpapapadyak si Adrian sa buong sala na parang si Sofia ang pinakamasamang manugang. Si Sofia, nararamdaman na hindi na sulit ang pagtatalo, ay tumayo upang pumunta sa kanyang kwarto. Sa sandaling iyon, muling nagring ang kanyang telepono na parang inaatake. Si Aling Vicky, dahil hindi sumasagot si Sofia, nagsimula siyang tawagan ito ng paulit-ulit at magpadala ng mga mensahe na puno ng insulto. Sofia, bakit hindi ka sumasagot? Sa tingin mo ba ay kaya mong lokohin ang biyenan mo? Tumawag ka ngayon na o sasabihin ko kay Adrian na mag-file na ng divorce. Ikaw ay isang kakilakilabot na tao. Ikaw ay parang isang mangkukulam na dumating sa pamilya ko upang magdala ng kamalasan. Si Adrian, na nakikinig sa screen ng phone ni Sofia, ay lalong naglakas loob at sumigaw ng mas malakas. Hindi mo ba nakikita ang mga mensahe ng nanay ko? Tumawag ka ngayon na. Lumuhod ka at humingi ka ng tawad. Kung hindi, sa pagkakataong ito, hindi kita palalagpasin. Tiningnan ni Sofia ang kaawa-awang mukha ni Adrian. Pinatahimik ang telepono at itinago ito sa pinakaloob ng kanyang bag. Na hindi mo ako palalagpasin? Anong gagawin mo? At sa nanay mo? Sabihin mo sa kanya na, gaya ng sinabi ko na, nagkamali siya ng numero. Hindi ako ang katulong na nag-aayos ng kanyang mga bakasyon, ni ang ATM na nagtatakip ng kanyang mga butas. Sila na ang bahala sa kanilang sarili. Ang prinsipyo na bawat isa ang bahala sa kanyang family matters. Ikaw ang nagsimula, di ba? Pumasok si Sofia sa kanyang kwarto at isinara ang pinto. Mula sa labas, sinisipa ni Adrian ang pinto habang sumisigaw. Ngayon, ikaw at ako ay magbabayaran. Ngunit naglagay si Sofia ng earphones
at nag-focus sa pagre-rehearse ng presentasyon. Ang yugto ng paliwanag at pagmamakaawa ay tapos na. Ngayon na ang oras para durugin ang kanyang kayabangan, gamit ang trabaho at kakayahan na sobra nilang hinamak. Kinabukasan, lumabas si Sofia ng bahay ng madaling araw. Iniiwan si Adrian na humihilik sa sofa. Umupo siya sa isang coffee shop. Pinipino ang huling detalye ng kanyang proposal. Ngumiti siya, tiyak sa kanyang tagumpay. Sa sandaling iyon, nakatanggap siya ng mensahe mula kay Adrian na parang ultimatum. Pupunta ang nanay ko sa bahay ngayon na. Umalis ka sa bahay ngayong hapon. Salubungin mo siya at humingi ka ng tawad. Kung hindi, kikilos ako sa sarili kong paraan. Binasa ni Sofia ang mensahe. Ngumiti siya at sumagot ng walang pag-aalinlangan. Wala ako sa bahay. At kahit nandoon ako, pinalitan ko ang kandado. Kaya hindi makakapasok ang nanay mo. Sabihin mo sa kanya na huwag na siyang mag-abalang pumunta. At huwag mong kalimutan na kumuha ng 100,000 para sa kanyang ika-70 birthday trip kahit kailangan mong kumuha ng loan. Abala ako. Paalam. Pagkatapos ipadala ang mensahe, pinatay ni Sofia ang kanyang telepono. Sa kanyang dibdib, naramdaman niya ang isang alon ng paglaya na hindi niya pa nararanasan kailanman. Ito ang pakiramdam ng pagkasira ng mga rehas ng kulungan na tinatawag na biyenan at asawa. Ito ay isang hindi mailarawang nakakatuwang pakiramdam. Ang realidad na naghihintay sa kanila ay mas magiging impyerno. Ang paghamak ni Adrian sa anniversary ng Inay Nena at ang mga pagpapahiya ni Aling Vicky ay nagiging bumerang na direkta patungo sa kanilang mga puso. Nalaman niya na ang tanging paraan para protektahan ang kanyang sarili ay ang sirain sila ng tuluyan. Miyerkules ng hapon, matagumpay na natapos ni Sofia ang presentasyon para sa bid ng malaking Homeowners Association. Ang katalinuhan ng mga kliyente ay tumpak at hindi sila tumigil sa pagtango sa maingat na pagsusuri at tiwala sa sarili ni Sofia. Ang kontrata ay halos garantisado. Pagkalabas niya sa meeting room, naramdaman niya na umiindayog ng malakas ang phone niya sa kanyang bag. Ang biyanan niya. Siyempre. Huminto si Sofia. Tiningnan niya ang screen at may malamig na ngiti sa kanyang labi. Sumagot, "Ano po?" Ito ay isang tuyo na sagot. Walang pagbati o formalidad. "Oh, Sofia, ako to. Nasaan ka? Kailangan mong pumunta sa bahay ko ngayon na." Ang boses ni Aling Vicky ay medyo mas malambot kaysa karaniwan, ngunit sa likod nito ay naroroon pa rin ang kayabangan ng isang taong tinatrato ang kanyang manugang bilang isang subordinate. "Ano po bang nangyari? Anong nangyari? Kailangan mong tulungan akong mag-ayos ng bagahe para sa ika-70 birthday trip ko sa susunod na linggo. Inilabas ko na ang lahat ng damit mula sa aparador at hindi ko alam kung anong dadalhin ko. Magaling ka sa taste, kaya halika. Pumili ka ng damit at ayusin mo ang bagahe ko," sabi ni Adrian. Abala siya at hindi makakapunta, kaya ikaw na lang. Pinigilan ni Sofia ang kanyang tawa at mahinahon na sumagot. "Inay, sinabi ko na sa inyo na ngayong linggo. Abala ako sa isang mahalagang bid." "Oo, sinabi mo na sa akin." Ngunit ang isang pulong ay hindi tumatagal ng 1 o 2 oras. Hindi ka ba makakakuha ng ilang oras para tulungan ang biyanan mo sa isang napakahalagang bagay? Talaga bang patuloy kang ganyan? Ang tono ni Aling Vicky ay nagsisimulang tumalim. Malinaw na hindi niya matanggap ang hindi bilang sagot. "Pasensya na po. Pero hindi ko po kayang bigyan ng oras." "Anong sinasabi mo? Sinasabi mo ba sa aking harapan na hindi ka pupunta? Ang kakulangan sa paggalang ng mga manugang ngayon. Dati, kung tumawag ang biyenan, babangon sila kaagad at tatakbo papunta. Nagbago na ang panahon, inay. Nasa oras ako ng trabaho, kaya ipinapaalam ko na." "Anong oras ng trabaho? Kung isa ka lang freelancer na nagtatrabaho mula sa bahay para kumita ng maliit na halaga, anong arte ang pinapakita mo?" Sa sandaling binanggit ni Aling Vicky ang kabastusan na iyon, pinindot ni Sofia ang disconnect button ng walang pag-aalinlangan. Hindi niya kailangang patuloy na marumihan ang kanyang mga tenga. Habang pababa siya sa elevator, muling nagring ang phone niya ng sunod-sunod. "Inay, nagkamali kayo ng numero." "Nagkamali ako?
Pero baliw ka ba? Biyenan mo ako. Sino ang pwedeng pagkamalan ko? Opo. Inirerekomenda ko na tingnan ninyo bago kayo tumawag ulit. Hindi ito isang agency ng mga utos. Dito, ang tawag ay may bayad. Pagkasabi nito, muling ibinaba ni Sofia ang telepono. Malamang, nakatingin si Aling Vicky sa telepono, galit na galit. Pagkasakay niya sa kotse, nagring ang telepono ng 5 beses. Hindi sinagot ni Sofia kahit isa. Hindi nagtagal, dumating ang isang mensahe. Sofia, tumigil ka na sa pagloloko at sagutin mo ang telepono. Alam mo ba ang ginagawa mo sa biyenan mo? Gusto mo ba talagang magtapos ito ng masama? Si Sofia, na nakahawak sa manibela, ay mahinahong sumagot. Nagkamali kayo ng numero. Isang linya lang. Kaagad na muling nagring ang telepono, ngunit pinatahimik ito ni Sofia at nag-focus sa pagmamaneho. Bandang alas. Ayos ng gabi. Nakauwi siya. Wala pa si Adrian mula sa trabaho. Naligo si Sofia. Nagsuot ng komportableng damit. At naghanda ng simpleng hapunan. Para sa kanya lang. Mag-isa siyang kumakain. Nang biglang bumukas ang pintuan. At pumasok si Adrian. Sofia, si Adrian, nang hindi man lang nagtatanggal ng sapatos, ay tumakbo patungo sa sala at humarap sa hapagkainan ni Sofia. Ganyan ba ang sinagot mo ngayon sa nanay ko? Na nagkamali siya ng numero. Nababaliw ka na ba? Si Sofia, nang hindi ibinababa ang kubyertos, lumiro fijamente. Oo, yan ang sinabi ko sa kanya. Dahil patuloy siyang tumatawag sa maling numero, naging magalang lang ako at nilinaw ko sa kanya. Baliw ka na. Paano mo nasabi? Yan sa biyenan mo. Malapit nang tumaas ang presyon ng nanay ko at atakihin siya sa puso. Tumawag siya sa akin. Umiiyak ng husto. Ah, oo. At iyan ba ay isang bagay na dapat kong malaman? Kung tumataas ang presyon ng nanay mo? Dahil sa hindi niya makontrol ang kanyang ugali? Bakit ka sa akin lumalapit? Sa mahinahong sagot ni Sofia, Adrian se llevó las manos a la nuca y gritó. Claro que sí. Si tú has hecho que se enfade, tú tienes que solucionarlo. Llama ahora mismo a mi nanay y pídele perdón. Si no, no respondo. Wala akong pananagutan. Ang nanay mo ay nag-akala na tinawagan niya ang kanyang manugang at nilinaw ko lang sa kanya ang totoo. Mukhang naghahanap siya ng rekadera. At dito ay hindi. Kaya, nagkamali siya ng numero. Malinaw. Natigilan si Adrian. Nakabukas ang bibig. Tahimik na kumain si Sofia. Sofia, alam kong galit ka, pero hindi ito tama. Pidele perdón na una persona mayor. Wala akong kailangang hingan ng tawad. At Adrian, kung nagtataka ka kung bakit nagkamali ang nanay mo, tingnan mo ang sarili mo sa salamin. Nandoon ang sagot. Ang salamin, kapag nakita ang anak niya, makikita ng perpekto kung gaano siya makasarili at mayabang. Isang biyenan na itinuturing na normal na ang mga utang ng kanyang anak ay babayaran ng kanyang manugang. De tal palo, tal astilla, perpekto kayong magkasama. Tapos kumain si Sofia y se levantó con los platos. Adrian se quedó plantado en el sitio observando cómo se alejaba. Kinabukasan, lumabas si Sofia ng bahay nang hindi pinapansin si Adrian, na natutulog na nakabaluktot sa sofa. Umupo siya sa isang coffee shop, binuksan ang laptop at sinuri ang isang file na may pagsusuri ng mga gastos sa huling 2 taon. Ang mga gastos na may kaugnayan sa pamilya ni Adrian ay umabot sa ayam 1,000. Sa kabilang banda, ang mga gastos ng kanyang sariling pamilya ay umabot lamang sa 250,000. Ang halaga na direktang ibinigay ni Adrian ay humigit kumulang na AQ 152,000 sa mga regalo sa Pasko at kaunti pa. Tiningnan ni Sofia ang malupit na mga numero at gumawa ng desisyon. Simula ngayon, ni isang kusing mula sa kanyang bulsa ay hindi na mapupunta sa pamilya ni Adrian. Hindi siya magbibigay ng paliwanag. Uulitin lang niya ang isang pangungusap. Bandang alas 4 ng hapon.
Nakatanggap siya ng mensahe mula kay Aling Vicky. Sofia, bukas, magsha-shopping tayo. Kailangan ko ng damit para sa minimpa birthday trip ko at makakatulong ang iyong magandang taste. Sa pagkakataong ito, huwag kang magbigay ng dahilan at pumunta ka. Binasa ni Sofia ang mensahe at nang walang pag-aalinlangan, sumagot. Nagkamali kayo ng numero. Kaagad na tinawagan siya ni Aling Vicky, ngunit direktang binlock ni Sofia ang kanyang numero. Sa halip na titigan ang mga missed calls na nag-aakumpol, se pidió un café con leche y empezó a planificar su brillante futuro. Pag-uwi niya ng gabi, naghihintay si Adrian sa pintuan na may masamang mukha. Binlock mo ang numero ng nanay ko. Gusto mo bang tapusin to? Oo, ginawa ko. Dahil kailangan. Ang prinsipyo na bawat isa ay may sariling family matters na gustong-gusto mo ay tinutupad ko ng mahigpit. Dapat magpasalamat ka, di ba? Mula sa labas, sumisigaw si Adrian at pinipindot ang pinto, ngunit si Sofia, nararamdaman ang kapayapaan na hindi niya pa naranasan sa loob ng maraming taon, ay natulog ng mahimbing. Ang Sofia, na nagpakatanga sa bahay na iyon, ay wala na. Biyernes ng umaga, ginising si Sofia ng 1 oras, nang mas maaga kaysa karaniwan at inilatag ang iba't ibang dokumento sa mesa sa sala. Bagaman pagod ang kanyang mga mata dahil sa pagtatrabaho buong gabi, ang kanyang isip ay mas malinaw at determinado kaysa kailanman. Hindi nagtagal, lumabas si Adrian sa kwarto, kinukusot ang kanyang maga na mga mata at kumunot ang noo nang makita ang mga papeles. Ano ang lahat ng ito? Ano ang mga papel na ito sa ganitong oras ng umaga? Si Sofia, humihigop ng mainit na kape, ay walang pakialam na itinuro ang mga dokumento. Kung titingnan mo, malalaman mo, ito ang prinsipyo na labis mong ipinagtanggol. Ngunit nakasulat. Si Adrian, na may ekspresyon ng pagdududa, ay kinuha ang mga papeles. Ang titulo ay nakakapukaw na. Paunawa ng pagbabago sa istruktura ng pinansyal ng bahay. Paunawa, may ipinapaalam ka sa akin? Ano ba ang biro na to? Hindi ito biro. Kaya basahin mo hanggang sa dulo. Simula ngayon, ganito na ang takbo ng bahay na to. Si Adrian, galit na galit, ay nagsisimulang basahin ang nilalaman. Paunawa ng pagbabago sa istruktura ng pinansyal ng bahay. Ganap na paghihiwalay ng mga card at account. Card sa pangalan ni Sofia. Personal na gastos at karaniwang gastos ng bahay pagkain. At BP. Card sa pangalan ni Adrian. Personal na gastos at lahat ng gastos na may kaugnayan sa kanyang pamilya. Inay Vicky. Joint account. Para lamang sa pagbabayad ng upa. Gastos ng komunidad. At mga bills. Bawat isa ay maglalagay ng isang nakapirming halaga na pinagkasunduan. Ganap na paghihiwalay at individual na responsibilidad ng mga gastos ng pamilya. Inay. Buwanang. Allowance ng biyenan. Sasagutin ng personal na account ni Adrian. Gastos ng mga selebrasyon at kaganapan ng pamilya. Inay. Vicky. Sa 70 birthday. Sasagutin ng card ni Adrian. Regalo? Kain sa labas? At bakasyon ng pamilya? Inay. Vicky sa 70 birthday. 100% na sasagutin ni Adrian. Queda terminantemente prohibido pagar primero con la tarjeta de Sofía para luego ajustar cuentas. Aplicación del mismo principio a los gastos de la familia de origen. Todos los gastos relacionados con la Inay Nena serán asumidos íntegramente por Sofía. Avales y préstamos. Queda prohibido avalar a terceros o solicitar préstamos personales sin el consentimiento del cónyuge. El cónyuge no se hará responsable de dichas deudas. Queda prohibido el uso de tarjetas o cuentas del cónyuge para fines personales. Fecha de entrada en vigor inmediata. Antes de terminar de leer, Adrian ya temblaba de rabia y gritaba. ¿Te has vuelto completamente loca? ¿Cómo se te ocurre decidir algo así y notificármelo sin consultarme? ¿Qué clase de matrimonio es este? Somos como extraños. Sofía con calma dejó la taza sobre la mesa.
No hay nada que consultar. ¿Quién fue el que dijo que lo más lógico era que cada familia se ocupara de sus asuntos? Yo solo he puesto por escrito ese magnífico principio que tú mismo estableciste. ¿Qué pasa? ¿No quieres responsabilizarte de tus propias palabras? Eso fue por la situación de aquel momento. ¿Te parece normal que mi nanay se vaya de viaje al extranjero para su Ika 70 birthday a su nuera no aporte ni un céntimo? No hablaste de una situación. Hablaste de un principio. Y el viaje de tu nanay no es una fiesta de mi familia. Es una fiesta de tu familia. Así que ocúpate tú. Yo no pienso malgastar más energía en los asuntos de tus padres. Sofía abrió el portátil y le puso delante de las narices la hoja de cálculo con los gastos de los últimos 2 años. Mira esto. En los últimos 2 años, me he gastado 1,000 en tu familia. De esa cantidad, tú solo has puesto 150,000. ¿De dónde crees que salieron los otros 850,000? De mi dinero, ganado con mi esfuerzo. En cambio, en mi nanay solo me he gastado 250,000, casi 4 veces menos. Y tú por unos míseros 50,000 te escapaste en el día de su aniversario. Adrian, al ver las cifras crueles en la pantalla, se quedó sin palabras, con los labios temblando. A partir de hoy, todas las llamadas de tu familia las contestas tú. No pienso desbloquear el número de tu nanay, así que ni lo sueñes, que no la vas a desbloquear. ¿Vas a despreciar así a mi nanay? No la desprecio. La elimino de mi vida. De todos modos, solo me ve como una recadera o un cajero automático. ¿Por qué tengo que contestar a sus llamadas? Cada uno que sea responsable de sus padres. Es el mundo justo que tanto deseabas, ¿no? Sofía cogió el bolso y se dirigió a la puerta. Adrian la siguió a toda prisa y la agarró del brazo. Sofía, por favor, mi nanay me está volviendo loco para que la ayude con el cambio de divisa y el seguro de viaje. Yo no sé hacer esas cosas. Pues aprende. Si tu nanay con 70 años es capaz de irse de viaje al extranjero, ¿cómo no vas a ser capaz tú que estás en la flor de la vida? Y suéltame el brazo que me molesta. Sofía se soltó con un gesto frío y salió de casa. El teléfono de Adrian, que se había quedado paralizado en el pasillo, empezó a sonar. Era Aling Vicky, Adrian. Esa Hasnas y Sofía me ha bloqueado. No me da ni señal. Tráemela aquí ahora mismo. El grito de Aling Vicky al otro lado del teléfono hizo que Adrian quisiera gritar él también. Ma. Que Sofía dice que a partir de ahora me encargue yo de todo lo de la familia. Que ella no piensa meterse en nada. Hasta me ha dejado un documento por escrito esta mañana. ¿Qué? ¿Pero qué se ha creído esa? Tráemela aquí ahora mismo. Que le voy a arrancar los pelos para que espabile. Estoy a punto de volverme loco, ma. Estoy en el trabajo. Iré esta noche. Deja de llamarme, por favor. Adrián colgó el teléfono furioso. Pero la situación no parecía mejorar. A la misma hora, Sofía estaba en el banco cancelando las transferencias automáticas para la paga de Aling Vicky y la cuenta de ahorros para eventos familiares. También eliminó la domiciliación que había configurado para pagar las deudas de la tarjeta de Adrian. Ya está todo tramitado, ma'am. Al oír las palabras del empleado del banco, Sofía sintió que se le quitaba un peso de encima y llamó a su nanay. Ma. Soy yo. A partir de ahora, la paga te la enviaré yo directamente desde mi account, sin pasar por Adrian, y te la he subido un poco para que te compres lo que te apetezca. Sofía. Anak. ¿Ha pasado algo? ¿Habéis discutido? Ma. ¿Se conforma con lo de antes? No, ma. Es que ahora todo está en su sitio. De verdad. Estoy bien. No te preocupes. Por la tarde Adrian no tuvo más remedio que ir a casa de sus padres. Aling Vicky desde la puerta le dio un manotazo en la espalda mientras le gritaba. Adrian, no eres capaz de controlar a tu mujer, y mira cómo tienes a tu nanay. ¿Quién me va a hacer la maleta? ¿Quién me va a cambiar el dinero? Y los $100,000 del viaje todavía no me los has ingresado, Adrian. Que no puedo pedirle a Sofía ni un céntimo. Ya sabes que no tengo dinero en la cuenta. Pues pide un crédito. Salgo pasado mañana.
¿Quieres que haga el ridículo delante de mis amigas? Al final, Adrian tuvo que pedir un adelanto de su sueldo en el trabajo y llamar a varios amigos para pedir dinero prestado. Con la consiguiente humillación, la vida cómoda que había llevado hasta entonces con Sofía solucionándole todos los problemas se había desmoronado en un instante. Mientras tanto, Alin Vicky intentó llamar a sus amigas para quejarse de su nuera, pero la reacción de estas fue fría. Vicky, si la chica ha llegado a ese extremo, será porque la has despreciado mucho. En los tiempos que corren, las nueras no son esclavas. Deberías medirse un poco. ¿Qué? Tú también te pones de su parte. Al ver que ni sus amigas la apoyaban, Alin Vicky se puso a llorar a gritos, golpeando el suelo del salón. Pero la Sofía, que habría acudido a consolarla, ya no existía. Sofía, en su despacho, firmaba con elegancia el contrato del nuevo proyecto que había ganado. Un contrato perfecto que le garantizaba unos ingresos elevados durante 6 meses. Borró sin inmutarse las 20 llamadas perdidas de Adrian y los mensajes llenos de rabia de Alin Vicky, y se quedó admirando las luces de la ciudad. Qué tonta había sido todos esos años, al quitarse la máscara de nuera buena. El mundo era un lugar maravilloso. Los parásitos que le habían chupado la sangre empezaban a hundirse bajo su propio peso. Era la victoria perfecta de Sofía. Había pasado un mes desde aquella tormenta. Cada mañana Sofía se sentaba junto a la ventana del salón, sorbiendo un café humeante y disfrutando de la paz de su nueva vida. Antes la paga de Alin Vicky, las deudas de la tarjeta de Adrian y los 101 gastos imprevistos de su familia política habrían estado devorando el saldo de su cuenta y su tranquilidad. Ahora, todos esos gastos habían desaparecido de su vida y eran responsabilidad exclusiva de Adrian. El saldo de la cuenta de Sofía empezó a crecer notablemente por primera vez desde que se había casado. Nunca había imaginado la inmensa paz mental que suponía no tener que vaciar sus ahorros para solucionar la irresponsabilidad de otros. En cambio, el rostro de Adrian se veía cada día más demacrado. Su rutina consistía en mirar el saldo de su cuenta cada día de cobro y suspirar como si se le fuera el alma. Uf, este mes también va a ser un invierno. Sofía, no me salen las cuentas. ¿No podría ser un poco más flexible y ayudarme? Adrian, con la calculadora en la mano, intentaba iniciar la conversación, pero Sofía, pasando las páginas del periódico, ni siquiera lo miró. Ayudarte. ¿En qué tienes el mundo racional que tanto deseabas? La paga de tu nanay. Las cuotas de la tarjeta que gastó en su viaje al extranjero. Todo eso sale de tu sueldo como debe ser. ¿Qué tal? Ahora que experimentas en carne propia lo que es ser un hijo devoto, ¿empiezas a darte cuenta del alto precio que hay que pagar por ese deber? Pero somos un matrimonio. No puedes ser tan tajante. ¿De qué sirven los principios si nos amargan la vida? Hay que tener un poco de humanidad. Los principios sirven para algo. Al menos me ayudan a proteger lo que es mío. Fuiste tú quien repetía como un loro que lo más lógico era que cada uno se ocupara de los asuntos de su familia. Yo le doy a mi nanay una paga con el dinero que gano trabajando noches enteras. Y lo hago con orgullo. Haz tú lo mismo con tus padres. ¿Por qué insistes en meter la mano en el bolsillo ajeno? ¿No tienes orgullo? Ante la respuesta gélida de Sofía, Adrian no tuvo más remedio que callarse. Durante el último mes, habían tenido la misma conversación decenas de veces. Sofía no había cedido ni un céntimo ni un segundo. El jueves por la tarde, el estridente sonido del móvil de Adrian rompió el silencio del salón. Sin necesidad de mirar, sabía que era su Villanan. Aunque no tenía el altavoz puesto, la voz aguda de Alin Vicky se oía en toda la casa. Adrian, ¿por qué no me has ingresado la paga de este mes? Ya han pasado 10 días, no tengo ni para invitar a mis amigas a un café. Me muero de la vergüenza. ¿Prendes que tu nanay se muera de hambre? Ma, lo siento. Este mes se me ha juntado la letra de la tarjeta con las facturas. Dame un poco más de tiempo, por favor. ¿Qué gastos ni qué gastos? Pídeselo a Sofía. Me han dicho que ha cerrado un contrato muy grande y que le sobra el dinero. Tan difícil es para una nuera mantener a su Villanan. Te está llevando por el mal camino. Pásamela.
Vicky seguía considerando a su nuera como una sirvienta, pero la respuesta de Adrian fue muy diferente a la de antes. Ma, que Sofía no me da el dinero, que hemos firmado un acuerdo de que cada uno se ocupa de sus padres. Estoy desesperado. Deja de meterte con Sofía, por favor. Por tu culpa, por presionarla tanto. Sofía ha cerrado la puerta del todo. Mi matrimonio se va a pique por tu culpa. Pero, ¿qué me estáis contando? ¡Qué par de sinvergüenzas! ¿Dónde se ha visto algo así? Os he dado la mano y me habéis cogido el brazo. Vicky gritaba al otro lado del teléfono. Pero sus gritos ya no tenían ningún efecto sobre Sofía. Al final, hasta Vicky se estaba dando cuenta de que si quería dinero, la única opción era presionar a su hijo. El viernes por la noche, Sofía fue a casa de su nanay con el corazón ligero. El olor del estofado y las verduras que Inay Nena había preparado con esmero envolvía la casa en un ambiente cálido. Sofía, bienvenida. Hija, qué buena cara tienes. Tienes color en las mejillas y te brillan los ojos. Inay Nena sonrió aliviada al verión radiante de su hija. Sofía le cogió las manos y le contó los cambios que habían traído tanta paz a su vida. Ma, ya no gasto ni un céntimo en la familia de Adrian. Él se encarga de todo lo de su nanay y no da abasto. Le he dado la vuelta a la tortilla. Y por fin puedo respirar. Bien hecho. Hija mía, ¿cuánto has tenido que aguantar solucionando los problemas de la familia de otros? Y yo, sin saber nada, sintiéndome culpable por los 50,000 de mi anniversary. Ahora por fin me quedo tranquila. A Inay Nena se le enrojecieron los ojos, y Sofía la abrazó con ternura. Por dentro, se prometió a sí misma 1,000 veces que nunca más se rebajaría para ser el chivo expiatorio de aquella gente egoísta. Mientras tanto, Vicky, en las reuniones con sus amigas del barrio, ya no podía presumir como antes y se sentía desplazada. Vicky, hace mucho que no vemos a tu nuera. Antes decías que te hacía la maleta y te llevaba al aeropuerto cuando te ibas de viaje. ¿Qué tal el último viaje? Ante la pregunta de su amiga, Vicky se limitó a remover la taza de té y a bajar la cabeza con amargura. Ni me hables. Los jóvenes de ahora son terribles. Por una pequeña ofensa te declaran la guerra. La llamo y me dice, Nakamali cayó en número, y me cuelga. Es increíble. Las amigas se miraron de reojo y cuchichearon. Todas sabían que los tiempos habían cambiado, y que Vicky, por su arrogancia, se había quedado sola. Vicky. Por fin se dio cuenta. Toda la autoridad y la comodidad de las que había disfrutado, se habían construido sobre el sacrificio unilateral de su nuera. Y no eran más que un castillo de naipes. El domingo por la noche, Adrián estaba sentado en el sofá, mirando sin comprender el libro de cuentas que Sofía había preparado. Sofía, con sus ingresos, estaba ahorrando y planificando su jubilación. Mientras que Adrián, ahogado por los gastos de su familia y sus propios despilfarros, no solo no ahorraba, sino que tenía que preocuparse por no entrar en números rojos. ¿Hasta qué punto he vivido a costa de Sofía? Pensó. Todo el mundo gestiona sus asuntos por separado. Es lo normal. Solo yo, como un idiota, me puse del lado de mi nanay y le hice la vida imposible a Sofía. Por primera vez, Adrián se enfrentó a su propia incompetencia y cobardía. Pero ya era tarde. El corazón de Sofía ya se había independizado por completo y se había alejado de él. Sofía terminó de cenar y abrió de par en par la ventana del salón. El aire fresco de la noche le acarició las mejillas, la tiranía de sus Villanan, la cobardía de su marido. Nada de eso podía hacerle daño ya. Nadie se había disculpado sinceramente. Nadie había llorado de arrepentimiento, pero no importaba porque nadie volvería a tratarla con desprecio. Lo que se había derrumbado no era el corazón de una persona, sino las costumbres podridas que habían sostenido aquella familia, la imposición de aguantar por ser la nuera, el chantaje emocional de sacrificarse por ser hijo, y la irresponsabilidad disfrazada de marido. En el lugar donde toda esa injusticia se había venido abajo, la verdadera vida de Sofía empezaba a florecer. Sofía sonrió levemente.
y encendió el portátil mientras revisaba los documentos para la reunión de un nuevo gran proyecto. Sus ojos brillaban más agudos y seguros que nunca. Ya no era la criada de nadie ni el cajero automático de nadie. Era Sofía, la dueña de su propia vida. Su camino firme y decidido no había hecho más que empezar. La historia de Sofía, que rompió con las costumbres injustas y se convirtió en su propia salvadora, termina aquí. ¿Y tú crees que aguantar es una virtud y te estás perdiendo a ti mismo en el proceso? Quizás ha llegado el momento de tener el valor de decir como Sofía Nagkamali cayó en el número. ¿Has visto cómo la idea absurda de que la nuera debe sacrificarse puede destrozar la vida de una persona? Lo que Sofía recuperó no fue solo dinero, sino el respeto por sí misma. Una relación que en nombre de la familia exige un sacrificio unilateral. El valor de no ceder la soberanía de nuestra vida a otros, y de decir, Nagkamali, cayó en el número, ante una estructura injusta, es quizás lo más necesario en nuestros tiempos. ¿No estarás tú también por intentar cumplir las expectativas de otros, ignorando lo que realmente sientes? Espero que la historia de la valiente independencia de Sofía haya resonado en tu corazón y te haya dado un poco de fuerza.